Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Ang topic natin ngayon tungkol sa kalokohan ng Potato Corner, tungkol sa kalokohan ng franchising ng Potato Corner. Ito ang isa sa mga example mga kanegosyo. Kapag nakikita ng Potato Corner or management ng Potato Corner yung franchisee or yung magpa-franchise ng prangkisa ng negosyo ng Potato Corner, kung nakikita nilang posibleng malaki yung benta sa lugar na yon, automatic dinidecline na nila yung nag-a-apply ng franchise, yung prangkisa ng Potato Corner. At ngayon, dahil nakita nila yung lugar na pag-aralan nila na maraming tao, nasa foot traffic, may market, sila ngayon na magtatayo yung management. Ngayon, hindi na dadaan sa franchisee hindi na dadaan yung Potato Corner sa franchisee. Sila na mismo magmamanage at magtatayo ng stall kung saan nakita ng isang magpa-franchise ng Potato Corner na posibleng malaki yung kita sa lugar na yon. In short, mga kanegosyo, ginigisa ka sa sarili mo mantika. At ngayon, bukod pa dyan, nakapag-franchise ka naman na, nakapagpatayo ka na ng stall. Ngayon mga kanegosyo, nakikita ng management kung mataas yung sales ng isang nag-franchise sa isang lugar. Meron kasing tinatawag na renewal of contract mga kanegosyo. Ngayon, hindi ka magre-renew kung nalulugi ka. Automatic magre-renew ka ng prangkisa dahil kumikita ka. Ang gagawin ng management ng Potato Corner, putang ina ng Potato Corner na to, naiinis ako eh. Ang gagawin ng Potato Corner mga kanegosyo, although kino-content ko kayo pero ngayon ko lang kasi ito nabasa, so magbibigay ako ng comment dito. Ngayon, ang ginagawa ng Potato Corner, kapag nakikita nila na malakas yung benta sa lugar mo at magre-renew ka ng contract, i-decline nila ngayon. Gagawan ka ng kung bakit ka dinecline. Madali lang gumawa ng kwento. Puta, sa una nga, kaya ka nga nag-renew dahil kumikita ka eh. At maganda yung bridge of contract nyo ng management. So, dahil sa greed ng management or may-ari ng Potato Corner, puta, kulang pa sa kanya yung bilyon. Ang laki nakita ng may-ari niyan, mga kanegosyo. Dahil sa greed, pati yung mga nagpa-franchise sa kanila, tinatalo nila mga kanegosyo. Bina-backdoor nila. Hindi ko sinasabi kung kayo na bahala kung gusto nyo mag-franchise ng Potato Corner. Masarap naman talaga yung french fries nila. Quality. Focus in one. Siguro sa management may nakapagbulong. Merong nakapagbulong dun sa may-ari ng Potato Corner. Kunyari ako yun. Sir, nakapansin ko lang, imbis na ipa-franchise natin yung isang lugar, at alam naman natin kumikita yun, tayo na lang yung management na lang natin yung magtayo. At least yung kita sa atin pa mapupunta directly. Ito namang tanga-tangang may-ari, just in case allegedly, naniwala dun sa nag-a-advise sa kanyang kamote. Oo nga no. Sige, tayo na lang mag-franchise. Tayo na lang magtayo ng stall doon. At least yung kita directly sa atin. Mga kanegosyo, pag ginawa ng management yon, parang mangyayari buy and sell pa rin. Kikita lang sila kapag may benta na yung lugar, yung stall na yon. Kaya ka nga nagpa-franchise ng negosyo eh. Kasi kumikita ka sa franchising fee. Hindi ka na kumikita sa pagbebenta per se ng french fries. Kumikita ka na sa magpa-franchise ng negosyo ng prangkisa sa'yo. Malugi man yan o kumita, hindi na nila marerepand yung
binayad nilang franchising fee. Nasa kontrata yan. At automatic na profit na agad yon. Ipagpapalit mo yan sa gusto mo pa rin magbenta directly ng french fries. Kikita ka ng, magkano kita mo? Kakarampot na 50 pesos bawat serve. Tingin ko mga kanegosyo, may mali sa management. Kaya hindi naman lalabas yung kwento na yan mga kanegosyo kung parang sa Angel's Burger lang yan eh. Kaya nagpatigil din yung Angel's Burger ng magtayo ng mga franchise kaya sila na lang din yung management na lang ng Angel's Burger yung nagtayo. Kasi alam nila yung kita directly na sa kanila eh. Kaya mo nga pinasok yung negosyo, kaya mo nga ini-scale up yung negosyo mo, in-applyan mo siya ng franchising business model. O yung makinig kayo mga management. Kaya nga ini-scale up ng may-ari yan sa level 2 business model. In-applyan ng franchising yan. At kikita na siya hindi na sa pagbebenta. Kikita na siya sa magpa-franchise. Ba't mo pa ini-scale up yung negosyo mo kung gusto mong directly lang ikaw lang yung magbenta? Minsan may mga mali din sa mga negosyanteng to eh. Kaya sana allegedly lang naman to. Sana hindi totoo. Hindi natin alam kung totoo hindi. Pero kung hindi nila to masusolusyonan, mga kanegosyo, isa to sa magpapabagsak ng negosyo nila. Bakit? Puta, magpa-franchise ka pa ba dyan? Kinakalaban ka ng management? Kamote ka ba? Although maganda nga yung potato corner. Kalaban mo ng management. Ginisa mo lang sarili mo mantika. Binigay mo lang yung pera mo sa kanila, hindi ka rin naman pinakita. Kaya mga kanegosyo, kung umabot ka sa dulo ng video na to, huwag nyong gagayahin yung management na yan. Maging mabuti tayo. Negosyante, hindi mabait, mabuti, magkaiba po yan. As long as tama yung ginagawa natin, kahit maraming nagagalit sa atin, mabuti pa rin tayo. Hindi tayo mabait na negosyante. Ingat tayong lahat. Peace.